Balita ko, mahusay ka sa paggamit ng balisong. Dito masusubok ang pagiging Totoy Balisong mo. Anak ng putya, ang lupit ng design niyan ah. Napakaangas naman yan, Lo. Bigay sa akin ng kaibigan kong antingero yan. Malakas daw na panglaban sa mga elemento dahil may basbas yan ng makapangyarihang divino. Oh, pwede bang akin na lang to, Lo? Kung papayag kang lumaban sa mga aswang kasama ko, ibibigay ko yan sa'yo. Story time. Totoy ang bansag sa akin, pero kalaunan ay nakilala ko bilang alias Totoy Balisong. Tubong Tondo, Manila ako at bata pa lang ay namulat na ako sa magulong mundo. Ginawa kong umagahan, tanghalian at hapunan ng pakikipagbasag ulo noon. Lagi ako nasasangkot sa gang war na usong-uso noon sa lugar namin, kaya madalas ako naiimbitahan sa mga presinto. Lumaki akong siga sa Tondo, hindi kasi ako mapapayag na tinatarantado lang ako eh. Ang isa pang nagpapatapang sa akin ay ang kinabibilangan kong gang. Pero kahit nasakit sa ulo ako ng mga magulang ko at madalas nila akong pagalitan, ay hindi kailanman nawala ang respeto ko sa kanila. Ang pagiging barumbado ko ay depende sa kung ano ang trato sa akin ng ibang tao. Saka kahit siga ako, mahal ko ang mga kapatid ko. Ayokong matulad sila sa akin na patapon na ang buhay noon. Gusto kong makapag-aral sila at makapagtapos. Hindi tulad ko na wala nang mararating sa buhay. Minsan naman, naiisip ko magbagong buhay. Pero para sa mga katulad kong lumaking siga, hahabulin lang ako ng gulo at ng mga nakaaway ko. Alam kong huhusgahan niyo ako kung bakit ako ganito. Kaso sa magulong mundo na kinalakihan ko, ang tanging paraan para makasurvive ay ang lumaban kapag may gulo. Kailangan ko maging matatag para sa mga mahal ko sa buhay na hindi kayang lumaban. Dahil para sa akin, kung mahina ka, aapihin ka ng mga tao. Pero kapag matapang ka, katatakutan ka naman nila. Kaya nga ako nabansagang Totoy Balisong dati sa amin eh. Dahil sa balisong na palagi kong dala, ginagamit ko tong panakot sa kalaban. At syempre, pangdepensa na rin. Para sa akin, ang balisong ang matalik kong kaibigan noon. Dahil ito ang magsasalba sa akin kapag nagkarambulan na. Pero ang mga paniniwala kong to ay gumuho nang dumating ang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ko. Ang balisong na inaasahan kong magliligtas sa buhay ko at buhay ng mga mahal ko ay siya palang muntik ng papatay sa kapatid ko. Namimili kasi kami noon ng sapatos dahil yun ang birthday gift na request sa akin ng kapatid ko. Pagpasok namin sa eskinita ay bigla kaming tinambangan ng 3 lalaki. Totoy Balisong, sa wakas, natsyempohan ka rin namin. Bakit? Anong kailangan nyo? Akala mo ba nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin? Hindi pa ako nakakaganti sa'yo, Totoy. Kupal ka ba? Matapang lang kayo dahil 3 kayo eh. Subukan nyo isa-isa lang. Hindi ko kayo uurungan. Sumugod yung isang lalaki. Kaya nilabas ko na kaagad ang balisong ko. Pag-amba niya ng suntok, nasa lokong kamao niya. Sabay pinilipit patalikod. Dumaing to sa sakit at nagpatulong sa mga kasama niya. Binitawan ko siya at hinarap ang mga kasama nito. Inilabas ko na ang balisong ko at hinintay ang pagsugod nila. May hawak na 2x2 ang isa. Sinubukan niya akong hampasin nito pero nakailag ako. Iniamba ko naman ang balisong ko. Kaso nahampas niya ang kamay ko ng 2x2. Nabitiwan ko ang balisong ko nito. At saglit na ininda ang sakit ng kamay kong nahambalos ng isang lalaki. Nang hampasin niya ako ulit, ay nakailag na ako. Tapos tinadyakan ko siya ng kanang paa. Kaya natumbatot na bitawan ng 2x2. Dinampot ko naman ang 2x2. At nang hahampasin ko na siya, ay humarang ang kapatid ko para pigilan ako. Kaso, sakto rin nasasaksakin ako ng isang lalaki na nakadampot sa balisong ko. Kaya kapatid ko ang nasaksak niya nito. Putya! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Hayop ka! Papatayin kita! Hinambalos ko ng 2x2 yung lalaking sumaksak sa kapatid ko. Bumagsak siya sa lupa. Habang nagtakbuhan naman ang mga kasama nito nang makitang nagwawala na ako sa galit. Sumunod naman kagad yung isang nahambalos ko. Hahabulin ko pa sana sila. Kaso nakita ko yung kapatid kong duguan na. Humingi ako ng tulong sa may labasan. Kaya nadala namin kagad ang kapatid ko sa ospital. Pagdating ng mga magulang ko sa ospital, ay mabilis akong sinugod ni tatay at kinuwelyuhan. Tarantado ka talaga eh. Kailan ka ba magbabagong bata ka? Idadamay mo pa ang kapatid mo sa gulo ng buhay mo. Lando, ano ka ba? Nasa ospital tayo. Pasalamat ka, Totoy. The please lang ang pagkakasaksak sa kapatid mo. Kung hindi, ako mismo magpapakulong sa'yo. Pasensya na po, tay. Napaiyak ko nito kasi sinisisi ko rin ang sarili ko. Nadamay lang naman kasi ang kapatid ko dahil sa gulo ng buhay ko. Mismong balisong ko pa kasi ang ginamit para saksakin siya.
Mabuti na lang talaga dahil daptis lang sa tagiliran ng saksak niya. Dahil kung hindi, habang buhay akong uusigin ng konsensya ko. Nang gumaling na ang kapatid ko at maiuwi na namin sa bahay, ay naghanda ako para sa paghihigante. Sinabihan ko na rin ang mga tropa ko at humiling ng tulong sa gang. Kaso, palabas pa lang ako ng bahay nang harangin ako ni Tatay Lando. Saan ka na naman pupunta, Totoy? Diyan lang po, Tay. Huwag mo akong niloloko, Totoy. Hindi ko pa ba natututusan nangyari sa kapatid mo? Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, walang magandang idudulot na pagbabarkada mo. Totoy anak, alam kong balak niyong gumante. Pero anak naman, kung gaganti ka, hindi matatapos ang gantihan niyo. Lalaki lang lalo ang gulo na yan. Totoy, nasaksak na ang kapatid mo. Muntik nang mapatay dahil dyan sa mga nakaaway nyo. Hihintayin mo ba bang mapatay nila kami? O mga kapatid mo? Ikaw ang papatay sa mga kapatid mo dahil dyan sa pinagagawa mo. Pasensya na, Tay. Pasensya? May babalik ba ng pasensya mo yung buhay ng kapatid mo kapag nagkataon? Maraming madadamay sa kalokohan mo yan, Totoy. Totoy, siguro mabuti pang umiwas ka na muna sa kakasama dyan sa mga barkada mo anak. Aba hindi biro yung panganib na dulot nila. Tingnan mo nga yung kapatid mo. Tamang nanay mo. Mas mabuti ngang lumayo ka muna rito kaysa mapatay ka nila. Po, pero Tay naman. Sa ayaw at gusto mo, pupunta ka sa Iloilo. Doon may labas ang tapang mo. Saktong-sakto. May kumakalat daw ng aswang doon eh. Doon ka may pagbasag ulo. Tay naman, aswang? Sus, wala namang ganun. Baka hiwain ko pa yung ulo nun eh. Yung kayabangan mong yan na magpapahamak sa'yo eh. Baka akala mo nagbibiro ako. Totoo ang mga aswang. Kaya umuwi ka doon. Para lolo mo muna ang bahala sa'yo. Bukas na bukas, mabiyahe tayo papunta sa Iloilo. Tay naman, sa tanda kong to, 23 anyos na ako. Iahatid pa niyo ako? Wala akong tiwala sa'yo, Totoy. Kung hindi kita sasamahan, baka sa iba ka pa pumunta. Napakamot na lang ako sa ulo nito. Ayoko sana umuwi sa Iloilo kasi wala naman doon ang mga tropa ko. Isa pa, hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yon kahit taga doon ang lolo ko. Nung nakaraang buwan ay umuwi si tatay doon pero hindi naman kami isinama. Binenta lang nila yung isang lupa nila doon tapos bumalik din kagad sa amin. Ikinuwento nga niya na may gumagalang aswang daw doon ng mga panahon na to. Hindi ako naniniwala nito sa aswang. Mas naniniwala pa ako sa mga adik at halangang kaluluwa. Pero aswang, panakot lang yun sa mga bata. O baka naman may nangtitrip lang tapos nagpapanggap na aswang. Kinabukasan, wala na ako nagawa nang isama ako ni tatay pauwi sa Iloilo. Kesa daw mapatay ako o kaya balikan ng mga nakalaban ko, ay magpalamig daw muna ako sa bahay ni lolo. Kailangan ko namang sumunod muna kasi baka atakihin na sa sobrang nervyos ang nanay ko. Ayoko naman mangyari yon. Matagal din ang biyahe, nakakainip. Pagdating pa namin sa bahay ni lolo, ay katanghaliang tapat na, tapos malayo sa kabihasnan. Nakatiri kasi ang bahay ni lolo sa gilid ng daan. May malawak na lupain naman sa paligid nito, kaya napakatahimik ng paligid. Malayo sa magulo, maingay at mausok na tondo. Dahil puro huni lang ng mga ibon at ibang mga hayop pang maririnig dito. Ang tanging nagustuhan ko lang dito noon ay ang preskong ihip ng hangin. Naabutan namin si Lolo Temyo na nakaupo sa tumbat-tumbat na ikinig ng radyo. O Totoy, magmano ka sa lolo mo. Lo, mano po? Si Totoy na ba to? Binata na pala ang apo ko. At mukhang marami lang napaiyak na dalaga. Ay naku tay, ang nanay niyang madalas siyang paiyakin dahil sa nervyos. Puro sakit ng ulo ang binibigay sa amin yan dun eh. Ganun ba? Maigi nga na dinala mo rito para may makakasama ako. Simula lang mamatay ang inang mo, mag-isa na lang ako rito. Lolo, wala po bang mall dito? O di kaya kahit anong libangan? Basketball o bilyaran? Basta kahit anong mapaglilibangan? Kung mapaglilibangan lang, marami. Pero sa ngayon, pumasok muna kayo para kumain. Kung nagpasabi lang sana kayo na darating kayo, nakapagkatay sana ako ng manok. Pagpasok namin sa bahay, ay namanga ako kasi makintabang sahig at mga muebles. May nakita pa nga akong aparador, tapos may mga garapon doon. Malinis ang paligid kahit si lolo lang ang nakatira rito. Bakit nga pala kayo napauwi, Lando? May nagyari ba? Ay naku tay, uuwi rin po ako sa Makalawa. Iiwan ko muna rito si Totoy kasi masyado na siya mainit sa tundo eh. Subukan nyo rito ang tapang niya. Masyado na yung matapang dun sa amin eh. Kaya pinagtatangkaan na ang buhay niya. Aba, matapang ka pala, Totoy. Saktong-sakto sa mga gumagalang aswang dito. Aswang? Sus, lolo, mga halangang bitukan naman nakakarayot ng tropa dun sa tundo. Yakang-yaka ko yan kung totoo man yan. Aba, matapang ka nga ha? Baka hanggang salita ka lang, apo. Atay, kayo na po sana ang bahalang dumisiplina sa batang yan.
Mabait naman niya si Totoy. Kaso napasama lang sa mga maling barkada eh. Kaya naging barambado. Kung hindi ko to iuwi rito, baka bangkay na yan sa susunod na buwan eh. Tay naman, ano naman palagay niyo sa akin? Hindi ko sila kayang labanan? Yan, diyan ka magaling. Sa labanan. Asan na yung balisong mo? Baka dinala mo pa yan hanggang dito. Wala na po yun. Dinampot nung sumaksa kay Ellen. Anak, malayo ka na sa tondo. Huwag mo nang dadalhin dito ang yabang at init ng ulo mo, ha? Magbagong buhay ka rito. Ako lang bahala sa pokong to. Dito sa poder ko. Siguradong titino yan. Napapailing na lang ako sa kanila. Matapos kumain, ay lumabas ako para magyosi. Pinagmamasdan ko ang paligid nito. Magkakalayo ang mga bahay dito. Tiyak na hindi ako tatagal sa lugar na to. Iniisip ko nito na pag alis ni tatay ilalarga na rin ako. Nang makalawa nga, ay bumiyahe na si tatay Lando pa uwi sa tondo. Ako naman ay naiwan kay lolo. Bagot na ako nito kasi wala nang ang kapitbahay na malapit. Wala pang mapaglibangan kundi radyo. Lo, saan na po bang sinasabi niyong libangan? Nakakabagot na po rito eh. Doon sa tondo. Kapag ganitong oras ay nasa paradahan na ako ng jeep at nagbabarker. O di kaya sa bilyaran at nagbabantay. Libangan baka mo. Halika, sumunod ka sa akin. Kahit ituro na lang po niyo lo kung saan yung bilyaran o basketball court dito. Ako na po dadayo. Walang bilyaran dito. At malayo naman ang basketballan. Halika na, sumama ka na lang sa akin. Sumama naman ako kay lolo. Pinasuot pa nga niya ako ng pantalon, long sleeve at sombrero. Ang baduy naman nito lo. Kung may kita ko ng mga chicks, pagtatawanan lang ako eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pagtatawanan ni Romina. Romina? Sino naman po yan? Any chicks? Maganda naman po ba? Saka sexy? Aba, tignan mo na lang at ikaw na ang humusga. Tara na. Naglakad kami ni lolo hanggang sa makarating sa malawak na lupa. May maliit na kubo dito at dito niya nilagay ang dalang basket na hindi ko alam kung ano ang laman. Nagtatakang ginala ko naman ang paningin sa paligid. Isang malawak na lupa at wala namang ibang tao bukod sa amin. Lo, anong gagawin natin dito? Hindi ba naghahanap ka ng libangan? Eto ang libangan. Mag-araro tayo. Lolo naman eh. Ano naman alam ko sa pag-aararo? Hindi tuturuan kita. Halika. Grabe ka naman lo. Akala ko naman pupunta tayo sa magandang pasalan o kaya sa bahay ng kaibigan nyo. Paano ko makikilala yung sinasabi nyong Romina? Tayo lang naman ang tao rito. Si Romina baka mo. Ayun siya oh. Ginuso ni lolo yung kalabaw na kumakain ng damo sa hindi kalayuan. Napakamot na lang ako sa inis habang si lolo ay tawang-tawa sa pangbabadtrip sa akin. Dalaga pa ang kalabaw kong yan, Totoy. Ay nako, mababaliw ako rito eh. Uuwi na lang ako sa amin lo. Bagot na ako rito eh. Hindi ka pwedeng umuwi dahil biniling ka sa akin ng tatay mo. Sige na, mag-araro na tayo. Dito may labas ang lakas mo kaysa nilalabas mo yan sa pakikipagsuntukan doon sa inyo. Hala, sige na. Buong maghapon kami sa bukid ni lolo. Ang laman pala ng basket na dala niya ay baon namin para sa tanghalian. Kahit paano'y nalibang naman ako sa pagbubungkal ng lupa, katulong ng kalabaw niyang si Romina. Hapon na nang umuwi kami ni lolo, sakay siya ng kalabaw niya. Habang ako naman ay naglalakad, inabot na nga kami ng dilim sa daan eh. Dahil hawak ko ang tali ng kalabaw, ay nauuna ako sa paglalakad. Si lolo naman ay nakahawak sa sulo para may ilaw kami. Hanggang may nakita akong lalaki na nakaharang sa daan namin. Matalim ang pagkakatitig niya sa amin. Aba, mukhang may sigarin dito ah. Huwag lang ako uunahan ito. Hindi ko ito uurungan lo. Totoy pa, sandali lang. Huminto ka muna. Lo, mukhang kursunada tayo ng lalaking yan ah. Hayaan mong ako ang unang maglakad. Lo, teka. Dito lang kayo sa likod ko. Dahil kapag kinursunada na tayo niyan, bibirahin ko talaga yan. Inuuna mo na naman ang init ng ulo mo eh. Ako sabi ang mauuna. Dito ka sa likod ka. Kesa magtalo kami, ay hinayaan ko na lang si lolo na mauna. Hila ko pa rin ang tali ng kalabaw nito. Pero nakahawak pa rin ako sa puluhan ng itak na nakasabit sa bewang ko. Mabuti na nakahanda kapag may ginawang lalaki na hindi ko magugustuhan. Nang malapit na si lolo, ay humarang ng lalaki sa dadaanan namin. Naaamoy ko ang halimuyak ng dugo mo, tanda. Putya, nagdadrugs ka ba? Lakas ng amats mo ah. Mukhang maswerte ako ngayong gabing to. Tiyak na mabubusog kami ng asawa ko. Sinabi ko nagparaanin mo kami. Huwag mong ihintayin na mapatid ang pasensya ko. Wow, angas nun lo ah. Akala ko ba wag dadaanin sa init ng ulo? Pero matanda na kayo lo. Ipaubaya mo na yan sa akin. Ilang araw na rin akong walang practice eh. Di sige, ilabas mo ang tapang mo po. Pinalaguto ko naman ang mga kamao ko para magpakondisyon bago ang laban.
Kung sa Tondo nga na puro adik ang nakakalaban ko, ito pa kayang Bisayang pandak na to. Kumpara kasi sa height ko, hanggang balikat ko lang siya. Matapang ka, Utoy, ha? Bobo ka ba? Totoy ang pangalan ko, bugok! Susugurin ko na sana siya ng suntok. Kaso nagulat ako nang bigla siyang magpalit anyo sa harap ko mismo. Ang kaninang maliit na lalaki ay biglang lumaki ang katawan. Mas lalong umitim to. Tapos namula ang mga mata. Humaba rin ang mga kuko nito at nagkaroon ng pangil. Naglalaway pa to habang nakatingin sa akin. Natulala na lang ako habang nakatingin sa lalaki. Para bang nanigas ang buo kong katawan sa sobrang takot. Nakita ko pa si Lolo na lumapit sa akin habang may hawak na nagliliwanag na kwintas. Hindi ko alam nito kung ano yon. Basta nakita kong umatras ang lalaki at nag-anyong halimaw. Si Lolo naman ay bumubulong ng kung anong mga orasyon. Ito na lang ang huli kong naalala bago ako tuluyang mawalan ng malay. Umaga na magkamalay ulit ako. Nakita ko na lang si Lolo na nakatingin sa akin. Kaya bigla ako napabangon. Ang haba ng tulog natin, ah. Kumusta ang panaginip mo, Apo? Grabe Lo, nanaginip ako na may aswang daw eh. Parang totoong-totoo yung panaginip ko. Loko! Aray ko Lo, bakit kayo nababatok? Akala ko ba totoong matapang ka? Aba, hanggang salita ka lang pala. Bakit mo ba kasi Lolo? Ano ba yun? Aba, kung hindi mo ako kasama kagabi nung himatayin ka, baka nakain ka na ng aswang. Aswang? Teka, ibig sabihin, totoo yung panaginip ko? Ay nako, Diyos ko kung bata ka. Hanggang salita lang naman pala ang tapang mo. Pasiga-siga ka pa sa inyo pero sa aswang lang, mahihimatay ka na. Lolo, iba naman kasi ang nakakalaban ko noon. Saka nagbagong anyo yung aswang sa harap ko mismo eh. Nakakatakot yung itsura niya. Aba kahit sino sigurong taga Manila, mahihimatay pag nakita ng ganun eh. Ang totoong matapang, hindi maihimatay sa harap ng kalaban niya. Aba, hindi pa nagsisimula ang laban, talo ka na. Mas gusto ko pang iharap niyo ako sa grupo ng mga adik eh. Huwag lang naman sa aswang. Hindi ko akalain totoo pala talaga sila. Pero Lolo, paano po tayo nakauwi? Abay tunay ang katapangan ng taglay ng lolo mo. Mga aswang ang natatakot sa akin, Apo. Wala silang laban sa akin at sa agimat ko. Agimat? Totoo po ba ang agimat nyo? Baka sa Quiapo nyo lang nabilihan ha? Eh yung isang ang nakalaban namin sa gang nun. May agimat daw yun pero nung riot na. Ayun, nasaksak, patay. Baka yung agimat niya ang peke, hindi nakargahan. Eh paano po ba kinakargahan yun? Kailangan mo tong kargahan at pakainin ng mga orasyon. Etong agimat ko, galing to sa isang dibino. Binigay sa akin noong World War II. Ganun po ba? Pwede ko po bang makita, Lo? Eto, tignan mo. Takot ang mga aswang sa agimat kong to. Isa tong kwintas na may palawit na medalyon. Kulay tansuto na may nakaukit na kung anong imahe at mga salitang hindi ko maunawaan. Ang itsura nito ay parang yung mga nabibili rin sa Quiapo. Hindi na bago sa akin ang mga agimat at anting-anteng. Dahil ang leader ng gang namin noon ay may taglay din na agimat. Hindi ko nga lang alam kung anong klaseng agimat yon. Aba syempre, pinapakain ko ng orasyon to tuwing Biyernes ng gabi. Tuwing Biyernes Santo naman, ay pupunta pa ako sa bundok para lang dasalan to. Lolo, ang sabi po nyo noon ni tatay, madaming mga aswang ang gumagala rito. Kaya ba ng agimat yung labanan silang lahat? Kaya nga nandito ka para tulungan ako, di ba? At sabi ng tatay Lando mo bago umuwi sa inyo, ay mailalabas mo na rito ang tapang mo. Lolo naman iharap mo na lang ako sa siga dito. Huwag na sa aswang. Apo, ang tunay na katapangan ay lumalaban para sa tama, hindi para sa kahambugan lang. Sa mga aswang mo dapat nilalabas ang angas mo, ang tapang mo at ang pagiging siga mo na yan. Dahil mas masarap sa pakiramdam, yung lumalaban ka para sa kaligtasan ng maraming inosenteng tao. Pero Lolo, ano pong laban ko sa mga aswang na yan? Iba naman po ang lakas nila kumpara sa tao. Oo, teka, saan ka pupunta? Pumasok sa loob ng kwarto si Lolo. Tapos paglabas niya ay may hawak na siyang maliit na tarheta. Nang buksan niya to ay nakita ko ang isang balisong na nakatupi pa ang hawakan. Ang balisong kasi ay natutupi ang hawakan para maitago ang talim nito. Balita ko, mahusay ka sa paggamit ng balisong. Dito masusubok ang pagiging totoy balisong mo. Anak ng putya, ang lupit ng design niyan ah. Napakaangas naman yan, Lo. Kinuha ko ang balisong at hinaplos ang hawakan nito. May mga nakaukit dito na hindi ko maintindihan. Ang sabi ni Lolo, pangalan daw ng isang arkanghel ang nakasulat dito. Kaso hindi nakasulat sa alpabeto to, kundi sa isang makalumang salita. Bigay sa akin ng kaibigan kong antingero yan. Malakas daw na panglaban sa mga elemento dahil may basbas yan ng makapangyarihang dibino. Oh, pwede bang akin na lang to, Lo?
Kung papayag kang lumaban sa mga aswang kasama ko, ibibigay ko yan sa'yo. Bakit naman po may kapalit pa? At bakit sa aswang pa? Pwede naman sa mga siga dyan na haharang-harang sa atin eh. Naputol ang pag-uusap namin ni Lolo nang may dumating na hindi ko kilalang lalaki. Sa ilang araw kong nakatira sa bahay ni Lolo, ay unang beses kong makakita ng ibang tao rito sa bahay niya. Magkakalayo kasi ang mga bahay dito. Katemyong, mabutit na abutan ko kayo. Hindi na magandang lagay ng bayan natin. May pinatay na namang buntis sa mga aswang. Natagpuan dun sa ilog. Kailangan na talaga natin kumilos para mapatay ang mga kubot na yan. Yun nga po sana ang sasabihin ko eh. Kayo lang po ang aasahan namin dahil kayo lang ang albularyo dito sa baryo natin. Nakaharap ko lang lalaking kubot kagabi, kaso natakasan ako eh. Pero sigurado akong hindi titigil yun hanggat di ako napapatay. Bakit po gusto kayong patay ng aswang na yun, Lolo? Kasi, isa akong albularyo. Kapag napatay nila ako, wala nang hahadlang sa gagawin nilang pambibiktima sa mga tao rito. Siya po ba ang apo nyo, Katemyong? Matutulungan po ba niya tayo? Pas ako dyan, boss. Wala akong balak maging bopis sa mga aswang. Kaya kayo na lang. Matapos nila mag-usap, ay nagagahan na rin kami ni Lolo. Pagkatapos sinama niya ako sa ilog kung saan nakita ang katawan ng buntis. Nandito pa rin ang bangkay ng babae. Wakwakan siya nito at wala na ang bata sa sinapupunan. Dahil liblib ang lugar nila Lolo, kaya matagal ang responde ng mga otoridad. Sanay naman na din ako makakita ng brutal na patayan, kaya hindi na ako nandidiri sa ganito. Naaawa lang ako sa batang hindi pa sinisilang pero naging pagkainan ng mga aswang. Nakakaawa ang mga tao rito, Totoy. Kahit mga pulis, walang magawa para huliin ang pumapatay sa kanila. Eh kasi naman, paano nga ba nila huhuliin ang aswang kung wala namang naniniwala rito? Napapailing na lang si Lolo Temyong habang nakatingin sa bangkay ng buntis. May ilang taong nakipag-usap kay Lolo nito. Lahat sila ay nag-aalala para sa kalagayan ng mga buhay nila. Habang tumatagal daw kasi, mas lalong dumarami ang biktima ng mga kubot na aswang. Pagka-uwi namin, ay nagkulong sa kwarto si Lolo para magdasal. Ang sabi niya ay palalakasin niya lang ang kanyang agimat. Hapon na nang lumabas siya sa kwarto niya. Nadatnan niya ako sa labas na pinaglalaruan ko ang balisong. Apo, maghanda ka sa pagsapit ng gabi. Bakit naman po, Lo? Naririnig mo ba yung mga tunog, Apo? Yang matitinis na ikik ng panike. Sila yan. Nagmamanman sila sa atin. Kagabi kasi, nang mawalan ka ng malay, ay nasugatan ko ang lalaking kubot. Kaya tiyak nagaganti sila. Lo, ano pa bang uri ng aswang yung kubot? Tunog ko yukot eh. Loko, sila ang mga aswang na kapag lumipad ay parang payong. Malaalambre ang buhok nito na ginagamit pang huli sa mga biktima nila. Naisip ko nito na mukhang mapapasubo talaga akong lumaban sa mga aswang kahit na ayaw ko sana. Wala naman akong pagpipilian dahil dito ako tinapon ng tatay ko. Hindi ako kasing tapang ng inaakala ng iba, lalo na kung halimaw ang makakalaban ko. Sana naman sa pagkakataon na to ay hindi ka himatayin, Apo. Kapag nahimatay ka, paano ka pa makakalaban? Hindi na, Lo, no? Nabigla lang naman ako kagabi. Akalain ko bang totoo pala ang mga aswang na yan? Kung ganon, ay handa mo ang sarili mo. Bentidado ang balisong na hawak mo at mabisang panlaban sa mga aswang yan. Tibay ng loob na lang ang kailangan mo. Saka kung gaano ka kasiga sa tondo, ay ganon din dapat kapag humarap ka sa mga aswang. Hindi ako mapakali nito, lalo na nang sumapit ang dilim. Lalo kasing dumadami ang huni sa paligid. Nakakatakot to. Nakakapanindig balahibo yung mga tunog. Bawat kaluskos pa sa bahay ay lalong kumakabog ang dibdib ko. Si Lolo naman ay tahimik lang na kumakain. Hindi ko man lang makita ang takot sa mata niya. Nang may kumalabog na nga sa bubong namin, ay dito lang tumayo si Lolo. Lolo, teka, dito na lang tayo. Haharapin ko na sila. Kung naduduwag ka, dumito ka na lang muna. Isara mo ang pinto. Kailangan nang matapos ang patayan sa lugar na to, Apo. Aba, sinong naduduwag? Teka, Lo, sabing dito lang muna tayo eh. Hindi ko na napigilan pa si Lolo nang lumabas siya. Sumilip naman ako sa bintana. Mabuti na lang dahil may grills to. Kaya hindi ako basta-basta mapapasok ng aswang dito. Hindi ako natatakot sa inyo, mga aswang. Tapusin na natin to ngayong gabi. Masyado ka nang sagabal sa amin, tanda. Dapat ka nang mamatay. Hanggat buhay ako, hindi ako papayag na maghasik kayo ng lagim sa lugar na to. Sumugod ang aswang kay Lolo. Nakakatakot ang itsura nito. Kaya lalo akong natakot lumabas. Sa unang pagkakataon ay nakita ko kung paano lumaban si Lolo. Kinagat niya ang dulo ng daliri niya hanggang magdugo to. Ipinahid niya to sa tansong kwintas at bigla tong kumislap sa kintab. Tumigil sa ere ang kubot pero hindi to umatras. Hinugot ni Lolo ang itak niya at kinumpas sa hangin.
Sa sobrang lakas ng impact ng pagkumpas niya ay para tong nag-aapoy na gumuguhit sa hangin. Nakita kong lumipad ang tila payong na anino paikot kay Lolo. Nakatayo lang naman dun si Lolo, kaya lalo akong kinakabahan. Hindi na ako nito nakatiis sa pagsilip sa bintana. Napasigaw ako ng malakas nang makitang nasa likod na ni Lolo ang halimaw. Lolo! Sa likod mo! Lumingon si Lolo at mabilis na hinataw ang aswang. Pero lumipad lang to nang mabilis palapit sa bintana kung nasaan ako nakasilip. Nakakatakot ang anyo nito, kaya pala mistulan tong payong kasi napakahaba ang naninigas nitong buhok. Napaatras ako sa takot nang sumilip sa bintana ang aswang. Akala ko nga nito ay hindi niya ako maaabot, pero nanlaki na lang ang mata ko sa takot nang makita ko ang buhok nitong sumuot sa bintana. Parang may sariling buhay ang mga buhok nito na gumapang papunta sa akin. Binalot nito ang ulo ko hanggang sa nahirapan na akong huminga. Naalala ko ang sabi ni Lolo, kung hihimatayin ako, paano ko pa ipagtatanggol ang sarili ko? Kaya lakas loob kong kinapa ang balisong sa bulsa ko. Sanay ako sa balisong kaya sa isang pitik lang ay nagawa ko tong alisin sa pagkakatiklop. Lumabas ang talim nito at ito ang ginamit ko para pigtasin ang buhok ng halimaw na to. Napasigaw ng malakas ang kubot nang tapyasin ko ang ilang hibla ng buhok niya. Nagsigapang ang natitirang buhok pabalik sa halimaw. Napaubo naman ako nito nang sa wakas ay makawala ako sa buhok na halos tumakip na sa buong mukha ko. Nang tignan ko ang buhok na naputol ko mula sa aswang ay nagbabaga na to hanggang sa maging abo. Muli akong sumilip sa labas at nakita ako si Lolo na nakikipaglaban pa rin sa aswang. Dito ako humanga kay Lolo. Kitang-kita ko ang liksi ng katawan niya habang pinagtatagpas ang buhok ng aswang. Bawat matagpas niyang buhok ay nasusunog at nagiging abo yun. Kaya naman hindi na natagalan ng aswang ang sakit at lumipad na to palayo. Nang makita kong wala na ang aswang ay dito na ako lumabas ng bahay. Lo, ayos lang ho ba kayo? Nasaan na yung mga aswang na yon? Wala na! Umalis na sila! Ay, sayang naman. Akala ko makakaharap ko na sila eh. Ayun ang mga aswang! Bumalik sila! Saan? Saan? Ay nagsasabi ko sa'yo! Hay nako! Akala ko pa na may matapang ka! Sa kwento ng tatay mo, nakikipagbugbugang ka raw at nakikisali sa mga rayot. Abay matapang ka lang yata kapag marami kang kakampi. Pero kapag mag-isa ka na, takot ka na! Nahiya ako sa sinabi ni Lolo. May katotohanan naman kasi yun. Matapang lang ako at malakas ang loob kapag alam kong mas malakas ako sa kalaban ko. Pero naduduwag ako kapag alam kong dehado ako. Napuruhan ko naman ang aswang na lalaki. Yung umatake sa'yo kanina. Nataga ko ang likod niya. Pero nakita ko ang ginawa mong pagputol sa buhok niya. Lolo, sorry po ha. Iba po kasi kapag aswang ang kalaban kaysa sa tao eh. Ano ba kasi ang iniisip mo kapag nakikipagrambulan ka? Gusto ko pang iligtas ang sarili ko at yung mga tropa ko. Ito ang isipin mo, Apo. Ilang mga bata at buntis ang maliligtas mo kapag nagawa mong labanan at patayin ng mga aswang na yon. Hindi ako naniniwalang duwag ka. Siguradong takot ka lang dahil iba ang mga kalaban mo kumpara sa dati mong nakakalaban. Yun na nga po, Lolo. Saka, paano ko lalabanan yung mga aswang na yan? Wala naman akong agimat. Ang balisong na yan ang agimat mo, Totoy. Hindi ordinaryong balisong yan. Basta tanggapin mo yan ng buong puso mo at mararamdaman mong kaisa mo ang balisong na yan. Sige po, Lolo. Ayoko mawala ng silbi. Saka, ayokong aswang lang magpapatiklop sa akin. Basta, turuan niyo po ako ha. Napangiti si Lolo sa sinabi ko. Pinahawakan niya sa akin ang balisong. Hinawakan naman niya ang isa ko pang kamay at pagkatapos ay hinipan to. Umusal siya ng orasyon hanggang sa maramdaman ko na ang pag-init ng kamay ko. Gumapang ang init na to sa buo kong katawan. Kakaiba ang init kaya napapikit ako at pinakiramdaman ng sarili ko. Parang nawala ang takot ko at nakaramdam ako ng kapanatagan sa puso't isipan ko. Bukas ay magsasanay tayo sa paghawak ng ibang sandata. Ang balisong na to ay huwag mong ilalayo sa katawan mo. Lagi mo tong ilalagay sa bulsa mo o gawin mong palawit sa kwintas. Masyado naman pong mabigat kung ipapaluwit ko sa kwintas tulo. Mahirap naman kasing gamitin yan sa aswang. Masyadong maliit. Kailangan mo pang makaharap ang aswang bago mo siya mapaslang. Etong itak ang pag-aralan mong gamitin. Kinabukasan ay sinanay ako ni Lolo sa paggamit ng itak. Tinuro niya sa akin ang orasyong sasambitin para sa pagpapakain sa agimat kong balisong. Nang bandang hapon na ay iniwan na niya ako sa bakanteng lote kung saan kami nagsasanay. Magaan namang gamitin ang itak pero iba pa rin talaga kapag balisong ang gamit ko. Saglit ako nagpahinga at pinaglaruan ng balisong sa palad ko.
Sinubukan ko tong ihagis para tumarak sa puno. Uy, hindi pa rin ako nagmimintis ah. Tumayo at patakbong kinuha ang balisong mula sa pagkakatarak sa puno. Isa yun sa libangan ko sa tondo. Para lang ako naglalaro ng darts, pero balisong ang gamit ko. Nang pauwi na sana ako, ay nakita ko ang isang lalaking maangas ang pagkakatingin sa akin. Nakangisi siya na parabang nangiinsulto. Nag-iisa ka ata ngayon, bata. Hoy kupal, anong bata? Salit mong yan. Mas bata ka pang tignan kaysa sa akin eh. Ang tapang mo ah. Buti sana kung hindi kita nakitang nahimatay nang una tayo magkaharap. Natigilan ako sa sinabi niya. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Lalo na nang maalala ko ang pagpapalit niya ng anyo nung unang beses kami magkita. Siya ang aswang na biglang nagpalit anyo sa mismong mukha ko. Kaya dito ko na hinawakan na mahigpit ang balisong ko at binulong ang itinurong orasyon ni Lolo sa akin. Ramdam ko ang pagtulay ng init sa katawan ko na siyang nagbigay tapang sa akin. Tama nga ang sinabi ni Lolo. Kapag tinanggap ko ng buong puso ang balisong, ay magiging isa na kami nito. Tumayo ako ng matuwid bago inalis sa pagkakatupi ang balisong. Hinawakan ko na mahigpit ang puluhan nito. Tumawa naman ang lalaki habang nakatingin sa armas ko. Tingin mo, mapapatay ako ng balisong mo. Bago ka pa makalapit sa akin para itarak yan, ay mapapatay na kita. Ang dami mong sinasabi. Bakit di mo lang subukan, Bisakol? Sumeryoso ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa akin. Humaba ang buhok nito at agad na pumulupot sa kamay kong may balisong. Binunot ko naman ang itak sa bewang ko at mabilis na pinagtatagpas ang buhok nitong nasa kamay ko. Nabigla ang lalaki sa bilis ng kilos ko. Salamat sa agimat ng balisong dahil binigyan ako nito ng tapang at bilis ng katawan. Bago pa man muling makagawa ng hakbang ang lalaki para patayin ako, ay hinagis ko na sa dibdib nito ang balisong. Bullseye! Huwag mong minamalit ang kakayan ko, aswang! Asintado ako, ulul! Hindi ako tatawaging Totoy Balisong sa tondo kung wala akong galaw, tanga! Napasigaw ang lalaking aswang na mag-init ang dibdib niya. Unti-unti itong tinupok ng apoy hanggang sa naging abo na to. Kinuha ko naman kagad ang balisong na sumama sa abo niya bago patakbong umuwi sa bahay ni Lolo. Baka kasi may makasama pa siyang aswang at madehado ako sa laban. Lolo! Lolo! May napatay akong aswang! Tumigil ka nga sa kayabangan mo, Totoy. Halika na't kumain. Totoo nga po, Lolo. Napatay ko siya gamit ang balisong na to. Sige na. Napatay mo na gamit ang balisong. Halika na, kumain na tayo. Alam kong hindi naniniwala sa akin si Lolo nito. Hindi ko naman siya masisisi dahil sa kaduwagang pinakita ko nitong mga nakarang araw. Totoy pa, babayang gabi sasama ko sa mga tanod na magro-ronda. Lumakas lang ang loob ng mga tanod nung nalaman nila na sasama ako. Teka, sama rin po ako, Lolo. Sigurado ka ba? May pakiramdam kasi ako na lulusob sila ngayong gabi. Lolo, gets ko na po yung lagi niyong sinasabi. Dapat mas maging matapang ako para maipagtanggol ko ang mga tao. Kasi yung katapangan namin ng mga tropa ko ay para lang katakutan kami ng mga tao sa amin. Para kami ang siga. Pero gusto ko pagbalik ko sa tondo, ibang Totoy na ang makikita nila. Tama yan na po. Huwag mong ilabas ang tapang mo sa mahihina. Ang totoong matapang ay lumalaban para sa ikaliligtas ng marami. Kung sasama ka ihanda mo ang sarili mo. Gumawa ng sibat na kahoy ang mga tanod. Magagamit mo rin yon. Okay na po ako sa itak at balisong, Lo. Sige. Salamat na po. Dahil tinutulungan mo na kami. Sa lahat ng mga tao rito, ikaw ang batak sa pakikipaglaban. Naisip ko nga rin po yan eh. Ang mga tanod nga na walang agimat, gustong lumaban eh. Ako pa na merong balisong na ganito. Kaya na-inspire ako sa katapangan nila. Sila ang dapat mong tularan. Hindi yung kung sino-sinong leader ng gang sa inyo. Alas 7 ng gabi ay nagtipon-tipon na kami sa barangay hall. Umusal na ako nito ng proteksyon at para sa lakas ng loob ko. Kinausap ni Lolo ang mga tanod at nakita ko rin dito si Pilo. Buti naman sumama ka, Bay. Oo, hindi ko naman pwedeng pabayaan ng lolo ko. Saka, kayo na rin na taga rito. Salamat, Bay ah. Naniniwala kasi kami rito na kung anong lakas ni Katemyong ay ganun ka rin dahil iisa ang dugo nyo. Gagawin ko ang makakaya ko, pre. Masarap pala sa pakiramdam na imbis katakutan ka ng mga tao ay pinasasalamatan ka nila. Wala pa man akong tulong na nagagawa para sa kanila ay labis-labis ang pasasalamat nila. Kaya imbis na matakot ako ay mas na-excite pa ako sa labang haharapin namin. Naging kaisa nila ako para maipagtanggol ang baryo nila laban sa mga aswang. Nang makarating kami sa mga liblib na lugar ay dito kami nakarinig ng mga huni ng ik-ik. Parang tunog ng paniki na matinis at masakit sa tenga. Hayun ng aswang! Nakita namin ang isang nilalang na mistulang payong at napakabilis ang paglipad nito sa palibot ng isang puno. Hayop ka, lalaki ka! Pinatay mo ang asawa ko!
Mananagot ka sa akin! Napalingon ang lahat sa akin dahil ako ang tinuro ng halimaw. Mas malapit na to sa amin pero nakaangat pa rin siya sa ere. Totoo ngang napatay mo ang isang kubot. Sabi sa inyo, Luy, ayaw nyo pang maniwala sa akin. Teka, focus muna po tayo. Baka mamaya mapuluputan tayong lahat ng buhok niyan eh. Nasa taas na to ng puno nakatungtong nang magsimulang humaba ang buhok niya at pumulupot to sa mga tanod. Kaya naman mabilis namin pinagtatagpas ni Lolo ang buhok nito. Ang ibang tanod naman ay nagkanya-kanyang hagi sa hawak nilang sibat pero hindi tinatamaan ng aswang sa mga to. Magsialis na kayo. Kami na ng apo ko ang haharap sa aswang na to. Delikado ang buhok ng kubot na to. Bilisan nyo! Hoy, aswang! Hindi ba ako ang gusto mong patayin? Ano? Nandito na ako! Hayop kang lalaki ka! Papatayin kita! Pumulupot sa leeg ko ang buhok ng aswang habang ang ibang buhok naman ay nakapulupot sa isang kamay ko at pilit akong inaangat nito. Bitiwan mo ang apo ko! Tumalo ng mataas si Lolo kaso hindi na niya ako naabot pa. Habang nasa area ko, dinukot ko naman ang balisong ko at yun ang ginamit ko pamputol sa buhok ng halimaw. Napadaing to dahil sa init na hatid ng balisong. Kasunod kong pinutol ang buhok niyang nasa kamay ko. Kaso bago pa ako makawala, ay may pumulupot na rin na buhok sa bewang ko. May mga buhok din na nagtatangkang pumulupot sa braso kong may hawak ng balisong. Pero winasiwas ko to. Pahigpit na nga ang pagkakapulupot sa bewang ko. Parang gusto akong tirisin ito. Dito ko na inasinta ang dibdib niya at buong lakas na hinagis ang balisong. Nagulat ang aswang sa ginawa ko. Lalo na nang tumarak sa dibdib nito ang balisong. Agad na natupok ang paligid ng dibdib nito. Napadaing sa sakit ang halimaw hanggang sa bumitaw na ang buhok nitong nasa bewang ko. Maagap naman ang mga tanod sa ibaba at nakapaghanda silang saluhin ako. Kaso, nadaganan ko lang silang lahat. Hindi naman sobrang taas ang binagsakan ko pero ramdam ko ang kirot sa kanang braso ko. Tinulungan nila akong tumayo habang nakatingin na sa aswang na tinutupok na ng apoy. Hindi na nga nito nagawa pang makalipad palayo. Nang matupok na ang lahat ng katawan nito, ay bumagsak to sa lupa. Nagtakbuhan ang lahat papunta doon pati na si Lolo. Habang ako naman ay iniinda ang sakit ng kanang braso ko. Nang makalapit ako, ay abo na lang ang nadatnan ko. Dinampot naman ni Lolo ang balisong at iniabot sa akin. Naniniwala na ako sa alias na binigay nila sa'yo. Tama nga sila. Totoy Balisong. Ang galing ng ginawa mo. Praktisado po ako sa paghagis ng darts, Lolo, no? Kaya sanay din akong bumato ng balisong. Pero ang sakit po ng braso ko. Mali ata ang pagkakabagsak ko eh. Ah, aray. Nagpalakpakan ng mga tanod dahil napatay na ang mag-asawang kubot na naghahari-harian sa lugar nila. Pagka-uwi naman namin ay ginamot kaagad ni Lolo ang pilay ko. Simula nang mapatay namin ang mag-asawang aswang ay natigil na rin ang patayan sa baryo nila. Sa wakas ay napanatag na rin ang mga tao. Ako naman ay nanatili na lang dito para siguraduhin wala ng mga aswang pa ang maghahasik ng lagim. Naging barkada ko si Pilo hanggang sa dumami na rin ang mga kaibigan ko. Hindi ko na hinahanap-hanap pa ang magulong buhay sa Tondo. Sabi nga ni tatay, nahuli na ang ibang mga barkada ko, pati na yung mga muntik makapatay sa kapatid ko. Pero kahit ganon, pinili ko na lang tumira sa Iloilo. Hindi dahil sa ayaw ko sa Tondo. Wala namang mali sa Tondo eh. Sa totoo lang, hindi lahat ng siga doon ay masamang tao. Pero sawa na rin kasi ako sa magulong buhay. Alam ko kasi na kung babalik ako doon, hahantingin lang ako ng mga dati kong kalaban. Kaya nanahimik na lang ako dito sa Iloilo. Ikinatuwa naman ng mga magulang ko ang nangyaring pagbabago sa buhay ko. Kahit ako, akala ko'y wala na akong pag-asang magbago. Akala ko wala nang magandang buhay pang naghihintay sa akin. Pero habang may buhay, ay totoo may pag-asa. Sa ngayon kasi, ay may pamilya na ako. At ang panganay kong anak ay napag-aral ko ng kolehiyo. Matagal na rin namayapa si Lolo. Pero nasa puso ko pa rin ang pangaral niya. Ako na rin ang nagsasaka sa bukid niya. At kung may aswang pa ulit na gustong gumambala sa amin ngayon, ay kaya ko na silang labanan pa. Dahil naituro na sa akin ni Lolo ang kalaman niya. At naipamana niya na sa akin ang agimat niya. Hanggang dito na lang tong kwento ko. Sana magbigay aral ang kwento ko. Lalo na sa ibang mga katulad ko dito na dating basagulero. Pero nagkaroon ng pagkakataong magbago para sa sarili at sa pamilyang binuo ko.